Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Nais ko naman pong magbigay ng konting pahayag sapagkat nabanggit po ng ating Ginoong Pangulo ang patungkol po sa pagtatayo ng mga pasilidad para po sa mga involved po sa droga. Nais ko lamang pong banggitin sa ating plenaryo nung panahon po na ako po ay nakulong sa Bilibid. Si Ginoong Pangulo po ang tumulong po sa amin makapagtayo ng therapeutic center sa loob. Kung natatandaan niyo po, Ginoong Pangulo. Opo, tatandaan ko po, at saka pinadagdagan ko po yung Building po sa loob. Yung pagkain, saka yung pagkain po ninyo, pinataasan ko yung budget. Opo. Yan po ang mga naging institusyon na po ngayon yan sa New Bilibid Prison, sa Bureau of Correction, yung pong Inmates Crusade Against Drugs. At ito po ay tinulungan po kami ni Ginoong Pangulo, Senator Vicente Soto III. Kaya isa pong malaking tulong po ito sa Bilibid sapagkat dito po ay naihiwalay po yung mga drug offenders doon po sa mga tinatawag po natin na mga kriminal. At ito po, nagkaroon po kami ng mga building doon. At ito po ngayon ay kinikilala na programa po sa Bucor. Meron lang po ako sana na mababanggit din po sana dito sa ngayon na dapat din po natin pong harapin. May kinalaman din po ito. Sa ngayon po kasi yung atin pong mga kulungan ay napakarami pong mga drug offenders po ngayon na nakakulong. At katunayan po, halos ang buong population po, sabihin na natin, 80% ay drug offenders po. Sana magkaroon din po tayo ng mga panukala na makapaghihiwalay po sa atin, doon po sa mga usapin na kung sino po yung mga heavy user, doon naman po sa mga light users pa lang, na wag po sana silang mapasama doon sa mga tinatawag po natin ng mga pusakal na kriminal. Yun lamang po, maraming salamat po uli sa inyong lahat. Salamat po. Salamat po, Mr. President. I wish to thank the distinguished gentleman from Camarines, from Bicol, and Vice Senator Robin Padilla. Yes, tama po yun. Mga 70 to 75% po ng nakakulong ay drug-related actually, yung kanilang mga kaso. At yung sinasabi po nila na suggestion na baka maiwalay, pwede po natin yan i-incorporate doon sa tinatayo po na separate facilities for heinous criminals. Naihiwalay po sila. So mangyayari po, aalisin natin dapat sa Muntinlupa, yung New Bilibid Prison sa Muntinlupa. At ililipat natin ang mga taga-Luzon sa Luzon, ang mga taga-Visayas sa Visayas, at ang mga taga-Mindanao sa Mindanao. Bakit po naisipan yan at nilagay ko puro sa batas yan? Sapagkat ang nabalitaan ko, at ito po ay mapapatunayan ng ating kaibigan at ating kasamang senador, Mr. President, na kapag ang isang PDL or person deprived of liberty ay hindi na dinadalaw ng pamilya, yan po ay based on my research at saka pag-aaral po yan. Marami pong inabutang sa akin ng Department of Justice during that time. Sa matter of fact, binigay ko po kay Senator Frank Rilon yan nung araw when he was Secretary of Justice, na kapag hindi na dinadalaw ng pamilya, doon nag-uumpisang magloko yung PDL. Doon na nakakasama ng mga gang, na barkada, na siguro po ay mapapatunayan ito ni Senator Padilla. Totoo po yan. Opo, ako po'y sumasang-ayon sa atin pong Ginoong Pangulo. Sa katunayan po, nung 19th Congress, ako doon po ay nagsulong ng regionalization. Totoo po yun. Kapag ang tawag po namin dyan, mga tawid dagat. Kapag ang tawid dagat po ay hindi na nadalaw, eto na po, nagkakaroon na po ng mental health issues na po talaga. At nauuwi na po ito minsan sa pagiging buryong. Yun po ang tawag namin doon. Pag naburyong yan, ay pwede na po yan talaga minsan mag-amok o manaksak. Opo. Yan po yung mga tunay na problema. At napakaganda pong marinig na ito po ay pag-uusapan po uli. At inshallah ay magkaroon po ng batas na maging regional na po talaga ang Bilibid. Sa ngayon po, ito'y nandoon na. It's a matter of the Executive Department executing it now.
Kasi nga, tama yung binanggit nila at no, sumasang-ayon siya sa sinabi namin, sumasang-ayon din po ako sa kwento niya sapagkat kapag ikaw ay, ang isang PDL ay taga Sultan Kudarat, paano kang bidalawin sa Muntinlupa? Baka once a year hindi ka madalaw doon. Lalo na kung ito'y kapos at karamihan sa ating mga kababayan doon ay kapos. So pag hindi na dinadalaw, yun ang nag-umpisa. So dali natin sila sa Mindanao, yung mga taga Mindanao, taga Visayas sa Visayas, at yung mga taga Luzon sa Luzon. Ang mangyayari po niyan, at sineperate po natin yung mga loko, yung mga heinous criminals, sineperate natin yan. Yung Muntinlupa po, 324 hectares, tama ba? 324 hectares po yun. Ang laki pong ginhawa sa gobyerno to. Kung ito'y gagawin na lang natin, imbis na NBP, gagawin natin itong yung university belt. University belt. Marami pong magtatayo ng mga eskwela at university ron. At magiging growth corridor po yan papunta sa south ng Luzon at ng Metro Manila. Malaking bagay po yun at I hope maumpisa na po yan. Ang alam ko, when Secretary Remulla was DOJ Secretary, they started already the tawag dito, the groundbreaking for that. So, sana po matuloy. At salamat sa inyong pagsuporta at pagtagulod, pagtangkilik, Your Honor. Apo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron lang po akong idadagdag, konti lang po doon. Nakapag-usapan din po namin ito. Totoo po yun ni Secretary Remulla nung siya po ang DOJ. Ni-request ko lang po sa kanya na sana i-maintain lang yung maximum prison na parang Alcatraz po, na wag namang gibain kasi historical, very historical po yung maximum prison, na kung ito po ay matutuloy, magkakaroon po ng paglilipat, sana lang po i-maintain lang yon sapagkat napaka-historical po nung main building po ng Bilibid. Maraming Museum. salamat po, Ginoong Pangulo. Pwede pong maging museum. Maliit na party lang naman po yan, so pwede po yung suggestion. Thank you. And again, 11928 was co-authored by Senator Mig Subiri, Mr. President, just for the record. Senator Joel Villanueva is recognized. Mr. President, just very short, Mr. President, manifestation, and if I may just raise one question to our dear Senate President. First of all, at the onset, may I just put into the records of this August Chamber my sincerest thanks and gratitude and support to the privileged speech given by our Senate President. Just one thing that I'd like to raise that touched my heart is when the Senate President made mention not only about all this, the pressure, peer pressure, escape, availability, curiosity, and the last one was mentioned, yung emptiness, Mr. President. And emptiness stems from the fact that a person has no course or hope anymore to live and fight another day. And that's why dun po sila pumupunta. And binanggit po ng ating Ginoong Pangulo na napakahalaga ng pananampalataya, napakahalaga ng relationship sa Diyos, napakahalaga ng mayroon kang pinupuntahan at nakakausap through prayers, Mr. President. And I remember there was a time in the history of this country when we actually focus on moral recovery program wherein we involve religious groups, religious sectors. I have talked to so many people, Mr. President, and I don't know if our Senate President would agree with this representation. I have talked to so many people, and experts, etc., and our Senate President's been fighting this menace in our society for almost 40 years now. And they have been saying, Mr. President, maraming programa ang pumapalpak kahit na merong lugar, kahit mayroong building, kahit mayroong programa, etc. Pero kung wala po yung moral aspect, yung pong paggabay, pastor man ito, pari man ito, imam man ito, Mr. President, pag bigay ng importansya sa relasyon niya, sa kanyang
Diyos, sa kanyang tagapagligtas,